Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo magandang umaga? Ano ba magandang umaga? Maayong buntag. Okay. Shucks. Kailangan ko na talagang matuto. Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ako nga po pala uli si Ice. So, welcome me back. Last year, nandito rin po ako. Nag-preach din ako bago kami umuwi. And it's so nice to be back dito po sa church ninyo, no? And sa very warm welcome ng mga leaders natin, especially sila Pastor Charlie, Pastora Eunice Prior. So, we honor our leaders. Pwede palakpakan natin yung ating mga leaders. We honor them. We honor their hard work. We honor their commitment to God. That's why you are here. Amen? And ngayon pong umagang ito, I'm so privileged to share the Word of God with you. Pero bago po yan, pwede po ba manalangin tayo muna for a quick prayer po. Let's pray. Lord, we thank you for this day. We pray, Holy Spirit, that you will be with us to teach us, reveal to us, Lord God, your will. And we pray, oh God, that you change our hearts and our minds. Lord, you are King in this place. And there's no other name that should be lifted up, Lord. That's why today, we ask for your presence. We ask for your anointing. For us to understand your word. To transform our lives, our families, our communities. Everything that we are and everything that we have, Lord. Alam namin, Panginoon, na meron kang gagawing maganda sa buhay namin. And we should align ourselves to that, Lord. And today, we just bring you back the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So, today po, I would be preaching a word to you na ako po kasi naniniwala. Second year ko na po sa Butuan ngayon na nagmi-missions. Okay? For the past years, bago mag-COVID, Cebu. Okay? Nag-missions po ako ng 3 years sa Cebu, 1 year sa Samar, and then 2 years na po ngayon sa Butuan. And as I go and involve myself in mission, nakita ko po na talagang marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Most especially, specifically sa lahat ng Pilipino. Okay? And I am an advocate na ang Diyos na ipinapakilala natin sa mga Pilipino, sa lahat ng tao na makakasalamuha natin. Not just Filipinos, maybe we have foreigners here. We have people of different races, no, na marireach out dito po sa lugar natin. Naniniwala po ako na wala pong plano na masama ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Walang plano ang Diyos na maging mahirap ang isang tao. Walang plano ang Diyos na masira ang pamilya ng isang tao. Walang plano ang Diyos na malugmok tayo sa kahirapan. Ang Diyos na kilala ko at ang Diyos na ipipreach po sa bawat isa sa atin ay yung Diyos na kumakalinga sa atin, yung Diyos na mag-aangat ng buhay natin. Amen? And basically, sa pagmi-missions ko po, napansin ko na even though we preach the Word of God, even though na ang intention po ng mga misyonero and even yung mga pastors natin to preach the Word of God is for us to be transformed in our lives, in our mindset, and in our hearts. Nakasalalay pa rin po sa atin kung magbabago yung buhay natin. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, nakasalalay sa'yo, kung magbabago ang buhay mo. Ika nga ng lumang kasabihan. Nung bata ako, kasabihan na yan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May awa ang Diyos. Gusto ng Diyos na maging maayos yung buhay natin. Pero nasa sa atin pa rin kung mag-aayos tayo ng buhay. Amen? And ako po, advocate po ako ng salita ng Panginoon na wala nang ibang pag-asa ang Pilipino kundi ang salita ng Diyos. Kaya lang, every week we go to church. Almost every day we have our devotion, we read the Bible. But how come still many Filipinos are in poverty? Many Filipinos
sira pa rin ang family. Ang mahirap po nun, minsan, Kristiyano na, nasisira pa. Kristiyano na, naghihirap pa. Alam niyo po, hindi masamang maging mahirap. Huwag lang matagal. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, pwedeng maging mahirap, huwag lang matagal. Okay? Okay? Kasi ang Diyos, gusto niya, again, it's not about money. It's not about even prosperity or all. But it's about you being transformed by the Word of God at talagang nagmamanifest yun in every aspect of your life, right? In Matthew chapter 4, verse 4, sabi doon, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen. Hindi lang daw nabubuhay ang tao sa tinapay or ibig sabihin, yung mga physical na pangangailangan natin, food, shelter, clothing, hindi lang po doon nabubuhay ang tao. Pero nabubuhay siya dapat na meron siyang ini-intake na Word of God sa buhay niya. Alam niyo po, nakita ko na ang pinakamalaking kalaban ng mga Pilipino, ng tao, actually ng lahat ng tao, no? 2016, si Duterte, na halal na presidente. Tama? Nakita ko yung commercial niya. No? Sabi niya, "Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo." Di ba? So, ang advocate niya, drugs. Tama? Kaya nga, nauso yung tokhang, nauso yung campaign against drugs, right? Pero ako naniniwala ako, hindi drugs ang pinakamalaking kalaban ng Pilipino. Hindi drugs. Hindi drugs. Sa tingin nyo ano? Kung ikaw meron kang isang malaking kalaban ngayon, para ma-fulfill yung plano ng Diyos sa buhay mo, sa tingin mo ano yun? Maybe sasabihin nyo iba, kasalanan, tama? Kasi, di ba, kahapon, sino nag-training kahapon? For the wages of sin is death. Naunawaan nyo ngayon, di ba? Di ba? Si Owen po, disciple ko yan. Isa siya sa 12 ko, okay? One of my faithful disciples. And kaya, I'm so blessed na siya po yung na-assign dito para makapagturo po sa inyo. No? And balikan ko po yung topic natin. Meron po tayong isang malaking kalaban. And nakita ko po na yun ang pinakamalaking kalaban na pag yun na solusyonan mo, makukuha mo yung will at purpose ni Lord sa buhay mo. And that is ignorance. Ignorance. Ano pong ibig sabihin ng ignorance? Ano po ba ibig sabihin ng ignorance? Pagiging ignorante. Walang alam. Saan? Sa Word of God. Pag wala kang alam sa Word of God, kahit nag-church ka, kahit ilang taon ka na nandito sa loob ng simbahan, pag wala kang alam sa Word at kung ano yung purpose ng Word sa buhay mo, hindi magbabago ang buhay mo. Kahit ilang preaching pa ang pastor mo dito, hindi magbabago ang buhay mo. Kasi nasa personal understanding ng Word of God, doon lang magbabago ang buhay ng isang tao. Ako po ay isang mahirap na nagsimula. No? Nagsimula po ako na mahirap. Estudyante, nakakilala sa Panginoon. Pero after 20 years of believing and obeying God's Word, it's different now. Pinagpala na po ako ng Panginoon. I have a wife. Isa lang po, isa lang. Isa lang talaga, okay? At 3 anak, no? Excited na po ako umuwi bukas. After 12 days, makakasama ko na uli siya. Pero sabi ko, I owe everything, syempre sa Panginoon, pero ano yung part ko? Is yung maunawaan ko kung ano ang Word ni Lord para sa akin. Kung para saan ang Word of God, kung ano ang gagawin niya sa aking buhay, kailangan maunawaan po natin yun. So, let me give you Hosea 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6, it says that my people, nandiyan po ba? Ayan. Pwede po basahin natin. Sabi dito,
My people are destroyed from lack of knowledge. Hindi ibig sabihin na umaattend ka ng church, magbabago buhay mo. Hindi ibig sabihin na nasa cell group ka, nagpapadisciple ka, magbabago buhay mo. It's still in your knowledge of the Word of God. Ito po, hindi po popular to sa mga Pilipino. Yung mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi sa atin, mas popular sa atin maging religious. Umattend ng simbahan, umupo, preaching ko po yan last year, tama? Tama? Hindi ko alam kung natatandaan yung preaching ko last year. Ako, natatandaan ko pa. Maraming puwet sa langit. Pag pumunta kayo sa langit, maraming puwet sa langit. Bakit? Iba kasi yung lingkod sa inyo, di ba? Pag lingkod, umupo. Pero literally, ang naglingkod, yung puwet. Laging nakaupo sa church. Pagdating sa langit, hindi nakarating yung buong katawan, yung puwet lang. Kaya ang dami daw puwet sa langit. Kasi umupo lang, religious. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, mag-ingat ka. Sana makita kita ng buo sa langit. Tama po ba? Bakit puwet lang ang nakakarating sa langit? Dahil hindi niya naintindihan yung salita ng Diyos. Hindi niya naintindihan yung salita ng Diyos, kayang baguhin yung buong katawan niya, yung buong buhay niya, yung pamilya niya, yung community niya, yung lahat na mangyayari sa buhay niya. Sabi ng verse, my people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi tayo maalam sa salita ng Diyos. Na-i-preach ang Word of God, hindi natin inaral. Religion. Kaya even born-again Christians, nababrand tayo na religion. And this is not religion. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang pinag-uusapan natin ngayon, hindi religion? And I will not promote religion. Tama? Ang ipopromote ko po sa inyo, bawat isa sa atin, dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Hindi lang si pastor, hindi lang yung primary, hindi lang yung cell leader, bawat isa sa atin. Dapat marunong tayo sa salita ng Diyos. Kasi sabi doon, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children. Yung ating pong perception, yung ating pag-unawa sa salita ng Panginoon, hindi lang po para sa atin lang. Kung titignan ninyo, pati yung mga anak natin madadamay dyan. Alam niyo po kung paano magbabago ang Pilipinas? Kapag ang bawat isang Kristiyano na nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa niya, isinasabuhay niya ang Word of God, mababago ang Pilipinas. Kasi pati mga anak niya, ituturo niya yun. Kung bakit po ako ganito magsalita, 3 na po yung anak ko. Nasa school po sila. Nakikita ko yung influence ng school sa kanila ngayon. Iba po talaga. Napakabilis ng information ngayon. Facebook, Instagram, yeah, you know it, right? Meron kayo niyan. Nakapakabilis. At yun po yung nagde-destroy sa isip natin. Kala natin yun na yung tama. Kala natin yun na yung dapat gawin. Pero dahil doon, hindi na natin nauunawaan yung salita ng Panginoon. Therefore, kahit nasa church ka, madidestroy ka pa din. Nauunawaan niyo po ba pinag-uusapan natin ngayon? Okay? Kaya po, advocate ako, na bawat isang nakalingkod ngayon, lahat ng naglingkod ngayon, huwag ka lang maglingkod sa upuan. Unawain mo ang salita ng Diyos. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Amen. Amen. So, alam niyo po ba na mapipredict mo ang future ng isang tao base sa mga desisyon na ginagawa niya? Kunwari ganito, makakita ka ng isang bata, bulakbol, kung ano-ano ginagawa, hindi nag-aaral, tambay,
Mapipredict mo ba yung future niya? Mapipredict mo yung future niya. Doon pa lang, titignan mo kung ano yung desisyon na ginagawa niya sa buhay niya, mapipredict mo yung future na. Unless he changed. Papunta na po tayo doon. Pamilya. May boyfriend, girlfriend ka. Di ba? Hindi ka maalam sa relationships. Papalit-palit ka ng partner, boyfriend. Yung mahirap doon, lalaki ka, gusto mo boyfriend. Di ba? May sumigaw. Tama? Kasi distorted yung knowledge mo. Ngayon, yung decision mo sa buhay, mali-mali. Ano susunod niyan? Future. Predicted. Alam niyo po ba na predicted din kung magiging successful ka sa buhay? Predicted din. Base yan sa alam mo. Kaya ngayon po, no, ang gusto ko pong i-minister po sa bawat isa, dapat magkaroon tayo ng tamang desisyon sa buhay natin. Kasi lahat ng desisyon na ginagawa natin ngayon, it will affect what will happen in the future. It's good na, ako po, I'm so blessed, I decided to give my life to Jesus 20 years ago. Nag-decide po ako na sumunod sa Panginoon 20 years ago. Mahirap po ang buhay, pero nag-decide ako na sumunod sa Diyos 20 years ago. Right now, pinapakita na ng Diyos, bine-bless na po ako ng Panginoon, pero ang sabi niya lang sa akin, patikim pa lang yan. Mas marami pa. Amen? Sino dito excited ka sa bright future mo? Alam nyo, ano yan? Predictable. Predictable. Depende yan kung inuunawa mo talaga ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lang religious, pero umuunawa ka ng salita ng Diyos. Tama? Ngayon po, actually, ang intention ko po ay guluhin ang utak nyo. Amen? Okay lang po ba manggulo ng utak ngayon? Ha? Kasi unless hindi ko guguluhin ang utak nyo or hindi guguluhin ng Diyos, ng Word of God ang utak nyo, wala pong magbabago sa atin. Okay lang po magulo ngayon. Kasi aayusin ng Diyos lahat, tama? Pag inayos ng Diyos lahat, magiging maayos lahat ang buhay natin. Amen? So, decision making. Ngayon po, pag-uusapan natin yung about decision making. No? Let me read to you Exodus chapter 33, verse 1 to 3. No? Sabi po dito, ito po ay istorya ng mga Israelites. So, papunta na po sila, no? Na-deliver na sila ng Panginoon sa Egypt. Papunta na po sila sa Promised Land. Sabi po dito, then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you to drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, at sangkaterbang Buisites. Dinagdagan ko lang po yun. So, kasi yan po yung mga sites na, mga Buisites po yan. Buisit. No? So, sa pupuntahan nyo, maraming buisit. Pero, sabi ni Lord, tatanggalin ko lahat ng buisit sa buhay nyo. Tama? Ganun kabuti ang Diyos, tama? So, walang buwisit doon. Maayos doon. Okay? Sabi doon, go up to the land flowing with milk and honey. Grabe, eto yun, oh. Makikita nyo na ang mga Israelites, ang ganda ng plano sa kanila ng Diyos. Tama? Anong plano sa kanila ng Diyos? Makikita nyo sa verse 1, no? Sinabi kay Moses, leave this place, you and your people, and you brought up out of Egypt and go up to the land I promised on oath to Abraham. Alam niyo po, napakaganda ng buhay ng isang Kristiyano kasi nakukuha natin kung ano yung promise ng God. Sino po dito, masayang-masaya ka kasi may promise si Lord sa buhay mo? Tama? Every day, pag nagbabasa ka ng Bible, nakukuha mo yung promise ni Lord sa buhay mo. Tama? Every week, the Word of God is being declared to you. You will be prosperous and successful. Amen? Ang ganda ng future. Sino dito nakakita ng magandang future? Right? Promise ni Lord sa'yo yan.
at i-declare mo dyan sa katabi mo, makukuha mo yan. Di ba? Yung promise ni Lord, mafu-fulfill sa bawat isa atin. Si Lord, kinausap niya yung Israelites through Moses. Ibibigay ko sa iyo yung promise. Kanino yung promise? Kay Abraham. Pero sino yung nag-reap? Yung buong Israel. Right? Sino dito mag-a-agree sa akin na ang promise ni Lord, yan, dapat meron ka niyan. Hindi pwedeng wala kang promise ni Lord. Tama? At ang kanina, sinasabi ko nga po sa inyo, ang Diyos na pinagsisilbihan po natin, gusto niya lahat, yung plano niya sa buhay natin, napakaganda. Gusto niya bigyan ka ng magandang buhay. Gusto niya payamanin ka. Amen? Gusto niya yung relationships mo maging maayos. Gusto niya yung pamilya mo maging successful. Tama? Sino dito ready kang makuha yung promise na yon? Amen? Kaya po tayo very hopeful sa promise ng Panginoon. Katulad ng mga Israelites, very hopeful. No? Ang promise sa kanila, you go up to the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Ang ganda nung promise. Tama? Tapos ano pa? Makita natin dito, sinabi, I will give it to your descendants. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, yung lahat ng Buwisites. Kasama ng promise ng Panginoon, poproteksyonan po niya tayo. Tama? So, alam niyo po, ang buhay natin bilang isang Kristiyano at nananampalataya, full of protection po 'yan. Tama? Yung mga aksidente, yung mga harmful na situation sa life natin, ipoprotect po tayo ng Diyos diyan. Amen. Yung mga pamilya natin, hindi tayo makaka-experience ng mga bagay na parang ikalulungkot natin. Kasi ipoprotect tayo ng Diyos diyan. Amen. Ganun yung sinasabi ng Diyos sa mga tao niya. Na ang taong nananampalataya sa Kanya, yung mga anak niya, bibigyan niya ng promise. Pangalawa, bibigyan niya ng protection. Alam niyo, kayang-kaya natin gawin yung mga one-verse evangelism. Diba? Hindi tayo matatakot na mag-preach because we have the protection from God. Amen. Diba? Hindi police ang protection natin. Mas malupit pa sa police. It is the protection coming from God. Amen. Sino po dito may na-experience kang mga Buwisites sa buhay? Tama? Yung mga parang, bakit ba nangyari to? Hindi. You claim it, God will protect you. God will protect you from all harm. Amen? Kung yung iba sa inyo dito, maybe nag-hold back ka mag-serve sa Panginoon kasi baka yung family mo ay walang protection. Alam nyo, I would encourage you, serve God. Because in serving God, there is always protection. Ako po, nagmi-mission ako. Hindi ko alam kung mangyari sa pamilya ko doon, pero alam ko, may protection sila doon. Kaya I can do the purpose and will of God for my... Kaya ang sarap mag-serve. Tama? Ang sarap mag-serve sa Panginoon. Kasi alam natin, God will protect us. At hindi lang po yun. Sabi niya, go up to the land flowing with milk and honey. Grabe. Hindi lang promise, hindi lang protection, pero meron ka pang provision. Yan ang gustong-gusto na ma-experience ng Lord sa buhay natin. Biro mo, complete package yan. Meron kang promise, meron kang protection, meron kang provision. Sino dito gusto mo ng milyon-milyon? Dapat lahat nag-i-amen. Bakit hindi lahat? Ha? Hindi ito usapang pera lang. Tama? Blessing. Pagpapalain ka talaga ng Diyos. Bakit ka pinagpapala ng Diyos? Kasi magiging blessing ka sa iba. Tama? Grabe. Kaya alam nyo, ito share ko lang. Medyo segue lang ang konti. Napakayaman ng Butuan. Napakayaman ng Mindanao. Paglapag ko po dito, May 16, nasa kotse kami, nakakita ko ng lechong manok. May kumakain po ba ng lechong manok dito? Lechong manok? Tingin ako sa lechong manok.
nakita ko yung stand ng lechong manok. Nagulat ako sa presyo. Magkano presyo ng lechong manok dito? 240? 250? Grabe! Alam nyo ba sa Manila, 400 yun? Pinakamura na po yun, 400. Isang buong lechong manok. Sabi ko, ang yaman dito sa Butuan, napababa nyo yung presyo. Ang yaman dito. 250, 260, may 240 pa nga, oh. Sa amin, 400, 420. Parang pataasan po sa amin, dito pababaan. Sabi ko, napaka-bless ng mga taga-Butuan. Tama? Napaka-bless nyo. God provided ang Mindanao, napakayaman ng Mindanao. Based on research, nandito yung pinakamadaming source ng gold, ng minerals. Napakayaman ng Mindanao. You all have the provision. Tapos, nandun po ako kala Pastor Nonon. Sabi ko, wow, daming nag-home office. Sino po dito nag-home office? Oo, nakaka-inspire po kayo na nag-home office kayo. Tapos, nagte-testimony sila, nakakapagbigay sila ng 1 million na 1 million na, na first fruit. Sabi ko, Lord, wala pa akong 1 million na first fruit Sabi ko, napaka-bless ng mga tao na yun. Sino po naniniwala kapag ikaw sumusunod ka sa Diyos, nandun ang una, promise, nandun ang protection, nandun ang provision. Alam nyo, yan ang dapat na na-experience ng isang Kristiyano. Yan tatlong bagay na yan. Pero, ituloy po natin yung verse. Sabi po dito, I think it's verse 3. After niya sinabi, go up to the land flowing with milk and honey. Then sinabi ng Diyos sa kanila, but I will not go with you. Because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Tingnan niyo po yung verses, no? Anong meron sa kanila? Anong binigay ni Lord sa kanila? Promise. Binigay ni Lord yung protection. Binigay ni Lord lahat ng provision. Pero sinabi ni Lord, hindi niyo ako kasama. Pero hindi ako sasama sa inyo. Ibibigay ko lahat yan. Kasi para sa inyo yan. Bibigay ko sa iyo yung promise, protection, provision. Pero hindi ako sasama sa inyo. Dito po, makikita natin na kahit you are the people of God, you can have everything. You can have all the money in the world. You can have all your family, protected yung family mo, nakakapag-serve ka. Alam mong binibless ka ng Diyos. Pero dito makikita nyo, even the people of God experience, sinabi sa kanya ni Lord, hindi mo ko kasama. Pwede ba yun, na nasa loob ka ng church, mayaman ka na, pinagpapala ka, may promise ka na, actually leader ka na nga dito siguro, pero hindi mo kasama ang Diyos. Ito po yung isa sa pinakamaling desisyon na ginawa ng mga Israelites. At ito, makaka-relate po tayo dito because we are going to church every Sunday. Kanina ko po sinasabi, we can be so religious to the point, ang ine-enjoy natin, we enjoy God's promise, we enjoy God's protection, we enjoy God's provision, yet, hindi niyo ako kasama. Nauunawaan po ba natin? Pwedeng nasa iyo na lahat, pero hindi ibig sabihin niyang kasama mo ang Diyos. Pwedeng pinagpapala ka ngayon, pero hindi ibig sabihin niyan kasama mo ang Diyos. Pwedeng buo yung pamilya mo, nakakapag-ministry ka, pero hindi ibig sabihin niyan kasama mo ang Diyos. Sino po dito
nakikita nyo may issue dito sa binabasa natin. Tama? At pwedeng issue din natin yun. Sinabi ng Diyos sa kanila, I will not go with you because you are stiff-necked. Sino po dito naranasan nyo na magkaroon ng stiff-neck? Diba? Para yung babangon ka sa kama, tapos kasi mali yung pwesto ng tulog mo, tama? Stiff-neck. Ano nangyayari pag stiff-neck? Hindi ka makalingon, di ba? Hindi ka makalingon. Tama? Nakalimutan ko yung term sa Bisaya eh. Sinabi na sa akin yun eh. Ano yung term sa Bisaya? Please help me. Stiff-necked. May isang term dyan, ulo. Ganon. Kalimutan ko eh. Basta stiff-neck. Basta stiff-neck na lang. Ano yun? Gahit ulo? Yun! Tama! Yun yung narinig ko. Gahit ulo. Tama ba? Gahit? Sorry basta yun. Basta naintindihan nyo. Kahit di ko maintindihan, basta yun na yun. Dito, makikita nyo, yung lahat ng anak ng Diyos, ibinigay sa kanila lahat, pero sabi ng Diyos, ano yun? Gahit ulo? Kahig. Kahig. Parang ganon, kahig. Sige, yun na yun. Gahit. Okay. Sige, yun na yun. Yun yung term ninyo. Pero yun ang description sa kanila. Maaring nandito ka sa simbahan, pero yun yung tingin sa'yo ng Diyos. Ang mahirap nun, ibibigay ni Lord sa'yo lahat. Ibibless ka niya, may pera ka, may protection ka, may promise ka, pero sabi ng Diyos, hindi ako sasama sa'yo. Kasi nakita ka niya na stiff-necked. Tama? Pag stiff-necked, hindi ka makatingin kung saan. Nakapokus ka lang na ganyan. Hindi mo ma-direct ng maayos. Ganyan ang kondisyon ng mga tao. Kasi bakit? Wala siyang tamang understanding of the Word of God. Matigas ang ulo niyan. Gaano karaming Kristiyano ngayon umaattend linggo-linggo sa church, pinagpapala ng Diyos, pero matigas ang ulo. Tandaan natin, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Hindi tayo sasamahan ng Diyos. Yun yung sinabi niya. Stiff-necked, stubborn, obstinate, unwilling to listen to God. May sinasabi ang Diyos, may pinapaunawa ang Diyos, ayaw mong makinig. You ignore. Kaya sabi ko kanina, yun yung pinakamalaking kalaban ng tao, ignorance. Ini-ignore natin yung salita ng Diyos. Ayaw natin. Gusto lang natin yung blessing. Gusto lang natin yung protection. Gusto lang natin yung promise. Pero ayaw nating makinig sa Diyos. Pag binasa nyo ang Bible, galit na galit si Lord sa kanila. Kaya sabi nila, wala akong magawa. May promise ako, tutuparin ko yun, sa inyo na yan. Pero hindi ako sasama sa inyo. I-relate po natin sa buhay natin. Tanungin natin yung mga sarili natin. Individual wag na yung katabi mo, ikaw lang. Kasama mo pa kaya ang Diyos? Yan po yung issue ng Christianity ngayon. Maraming umaattend ng church pero hindi nakasama si Lord. Nag-worship pero hindi nakasama si Lord. Amen. Mukhang seryoso na kayo Pero alam niyo po, issue talaga yan. Issue talaga yan. Pag hindi natin to na-address, every day, every week, you'll still come to church the same. Religious. At yun yung pumapatay sa buhay ng isang Kristiyano. Religious. Ignorant of the word. My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you as my priest. Because you have ignored knowledge,
I will also ignore your children, says the Lord. That's why I'm preaching this word sa bawat isa sa atin. No? Kasi dapat magkaroon tayo ng evaluation ngayon sa buhay natin. Sabi na Exodus chapter 33, verse 4, when the people heard these distressing words, they began to mourn and no one put any ornaments. Dito narinig nila yung sinabi ng Diyos sa kanila. Anong ginawa ng mga tao? Sabi doon, na-distress daw sila. Ang mga Kristiyano dapat ganyan. Pag narinig nila na hindi sila sasamahan ng Diyos, repent ka agad. Magsisi ka agad tayo ng kasalanan. Mawala na lahat. Wag lang yung, alam nyo yung pang-apat? Apat na piyan, 4 P's. Sa gobyerno may 4 P's, tama? Tama? Pero ito yung pinakamagandang 4 P's. Meron kang promise, meron kang protection, meron kang provision, pero wag mong kakalimutan yung presence ni Lord. Actually, mawala na tong tatlo, wag lang yung presence ni Lord. Sabi ng verse 4, when the people heard these distressing words, they began to mourn and no one put any ornaments. Kasi alam nila na pag wala ang presensya ng Diyos, kahit mayaman ka ngayon, masisira ka pa din. Kahit may promise ka, kahit may protection ka, dahil hindi mo kasama ang Diyos, masisira ka pa din. Ganon kalalim. Pag naunawaan ng mga Kristiyano na ganon kaimportante ang presensya ng Diyos, sa tingin mo, ano uunahin mo araw-araw? Yung promise, yung protection, yung provision, o yung presence ni Lord? Hahanapin mo yun. Mahirap kasi sa atin, ako 20 years na akong Christian, pinagpala na ako. Pwede ko na sabihin na, Lord, pinagpala mo na ako, salamat. Pwede na ako maging mayabang. May kotse na ako, may bahay ako, may pamilya ako, okay na yan. Pero, the moment na sinabi ng Diyos sa'yo, hindi kita kasama. Manginig ka na. Kasi, any moment, yung promise, yung protection, yung provision, pwedeng mawala. Pag walang presensya ng Diyos. Sino po a-agree sa akin na dapat mag-decide tayo ng maayos ngayon? You know, ang Word of God, pag pinreach sa atin, it should lead us to right decisions. Pinapaunawa sa atin ng mga verses na yon, gaya ng mga Israelites, nagkamali sila ng desisyon. Nakuha nila yung promise, nakuha nila yung protection, nakuha nila yung blessing ni Lord, pero nineglect nila, hinayaan nila, parang inignore nila. Lord, diyan ka na, bahala ka na. Meron na kami nito okay na kami. Kaya sinabi ni Lord sa kanila, sa inyo na lahat yan, pero hindi ako sasama sa iyo. Hindi ako sasama sa iyo. If you are hearing this in your spirit, and you know, you have neglected God, it's high time for us to repent. Go back to the presence of God. Go back. Yan ang pinaka-importante sa buhay mo. At ang mahirap dito, hindi dahil yung katabi mo, bumalik sa presence ni God, ikaw din damay. Hindi. Isa-isa tayo. Isa-isa talaga. Personal yan. Kung paano mo binigay yung buhay mo sa Diyos, well, we have first-timers here, right? Na later on, I believe, they will give their lives to Jesus. But to those who have given their lives to Jesus, kung paano mo binigay yung buhay mo sa Diyos personally, ganun mo din siya isisik every day, personally. Kaya yung mga tao, sabi niya, na-distress sila, nag-mourn, umiyak. Parang hindi nila matanggap, Lord, binless mo na kami, pero pag wala ka, hindi pwede. Ganun. Sino dito magko-commit ka ngayon na, Lord, yaman lang to, protection lang to, promise lang to, pero Lord, ang pinaka-importante pa rin, ikaw. Tama?
Kaya, I'm preaching the word to you right now. Ang intention ko po, makabalik tayo sa presensya ng Panginoon. Baka masyado tayong clouded ng maraming bagay. Katulad ng mga Israelites. Nag-enjoy na sila. Nag-enjoy na sila. Pero nakalimutan nila yung pinaka-importante. It's the presence of God. Amen. So, what is the right decision? In Exodus chapter 33, verse 15, sabi ni Moses kay Lord, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Lord, kung hindi ka sasama, hindi na rin ako aalis. Lord, kung hindi kita kasama, hanggang dito lang ako. Hindi ako aalis. Sino dito magko-commit ka ngayong umagang ito na with that right kind of heart, Lord, na-experience ko na lahat. Nakuha ko yung promise mo, salamat. Nakuha ko yung protection mo, salamat. Nakuha ko yung blessing, yung provision mo. Pero Lord, hindi ako mag-move forward kung hindi kita kasama. Hanggang dito lang ako, Lord. Pag hindi ka sumama, hindi ako aalis. And yun po yung gusto kong i-minister na na maging right decision natin. Kaya nyo bang mag-commit na kahit walang pera, padayon sa Ginoo? Tuloy. Kasi kasama mo ang Diyos. Mawala na lahat. Basta kasama mo si Lord, kuha mo lahat. Amen po ba? Isipin niyo po yung buhay natin ngayon. Ano nang ginawa ng Diyos sa'yo? Ano nang ginagawa ng Diyos sa'yo? Meron ka na ng lahat. Pero pag wala ang Diyos sa'yo, wala rin lahat. Mag-a-agree po ba tayo na ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin ay ang presensya ng Diyos? Amen. Tulad ng sinabi ni Moses, Lord, di ako aalis kung wala ka. Lord, itong business na to, wag na lang to kung di ka kasama. Lord, itong pagdi-disciple na to, kung wala ka, Lord, hindi ko rin kakayanin. Wag na lang. Yung kaya mong iwan lahat, wag ka lang maiwan na walang Diyos. Amen? For 20 years of my life, yan yung nakita ko. Pinagpala ko ng Diyos, not because magaling, not because committed, not because laging nasa simbahan, pero naunawaan ko na ang pinaka-importanting bagay sa buhay ko ay yung presensya ng Diyos. Yun lang. Amen. So, it's your time to choose. Ano pipiliin mo? Promise? Protection? Provision? Or the presence of God? It's up to you. After I preach, tapos na po ako. Maghihiwa-hiwalayin tayo. Pero nasa sayo na yan. Ang sa akin lang, Lord, gamitin mo ako messenger na maibalik ko yung mga tao na to sa'yo. Na maipaunawa ko, Lord, na ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao ay ang presensya ng Diyos. Amen. Amen. Wala nang iba. Wala nang iba. Ulit, wala nang iba. Sa'yo na promise. Sa'yo na protection. Sa'yo na lahat ng blessing. Basta akin ang presensya ng Diyos. Pag gano'n naging commitment natin, basahin nyo yung Bible dun sa mga succeeding verse. Binigay ba ng Diyos yung promise? Binigay ba ng Diyos ang protection? Binigay ba ng Diyos ang provision? Yes. Pero dapat ang mauna, yung presence. Tandaan niyo po yung 4 P's na yan. Yan ang tunay na 4 P's. Yan ang tunay na 4 P's ng isang nananampalataya sa Diyos. Pero ang pinaka-importante, presensya ng Panginoon. Amen.
May natutunan po ba tayo ngayong umagang ito? Amen. Pwede po ba tayong tumayo lahat? And we will be praying. So ngayon po, just wanna share this verse, last verse, John 12:32. Sabi dito, John 12:32, and when I, si Jesus, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Sinabi po ito ng Panginoon para i-describe kung paano siya mamamatay. Itataas siya, at pag nakita siya ng mga tao, He will draw all people to Himself. It's a symbol that kapag itinaas natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin, at tayo lumapit muli sa Kanya, nandun ang fulfillment ng ating buhay. Pag tayo lumapit muli sa Diyos at makuha uli yung presensya ng Diyos, dun lang tayo mafulfill. Kahit gaano karaming blessing, kahit gaano karaming protection, kahit gaano karaming promise ang makuha natin sa Panginoon, kung wala yung kaisa-isa niyang presensya, wala rin lahat. Kaya po ngayong umagang ito, no? Kung meron po dito na maybe matagal ka na o kaya maybe you're a first timer here sa church. And you feel in your heart na, Lord, o nga no, nakuha ko yung promise, nakuha ko yung protection, nakuha ko yung provision. Pero Lord, parang wala ka. Parang wala ka. Lord, gusto kong bumalik sa'yo. Balik lang. Bumalik ka sa Diyos. And if you are that one, if you are that person, personally person, wag mong intindihin muna yung katabi mo. If you are that person, the altar is open here. I will have an altar call right now. For those people who wants to recommit their lives to Christ again and to seek His presence. Na Lord, magko-commit ka, ang pinaka-importanting bagay sa buhay ko is yung presensya mo. Mawala na lahat, pero presensya mo. Come on, the altar is open here. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yo, mukhang dapat di ko na kayo pinupunta. Lahat pala tayo. Lahat pala tayo. Amen? Let's draw. Let's see God right now. Let's see Jesus right now. No? Ganito po eh. Sabi ng Bible, when they heard na hindi sila sasamahan ng Diyos, they cried, they mourned. Lord, hindi pwede. Hindi pwedeng wala ka. Hindi pwede. They repented. They asked for forgiveness. And ito yung gagawin natin ngayong umagang ito. Na Lord, mawala na lahat. Basta kasama ka lang namin. Basta kasama lang kita, Lord. You're the most important thing. Come on, I want you to personally talk to God right now. You have the promise. You have the protection. You have the provision. But Lord, if you will not go with us, if you will not go with me, do not send me from here. I'll stay here. I'll seek your presence, Lord. Yun yung pinaka-importante. Na makabalik po kami sa inyo. Panginoon, we want your presence. Today we're gonna worship God.
We're gonna give our hearts to God. Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan. Isa pa muli, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin natin muli. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord Jesus. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Jesus. Lord, indeed, your presence is the most important thing.
Wala kang katulad, O Diyos. Hindi maipagpapalit sa presensya mo ang lahat ng yaman. Ang lahat ng pangako mo, Panginoon. Ang lahat ng protection mo sa buhay namin. Lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Walang katulad ang presensya mo. Panginoon, patawarin mo kami. If we ignore you, if we ignore your word, if we ignore your presence, kung ang buhay namin nakikinabang na lang sa'yo, ang gusto namin yung blessing, ang gusto namin yung lahat na mapapakinabangan namin sa'yo, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami kung inuna namin yung mga bagay na ginagawa namin. Even yung ministry. Panginoon, patawarin mo kami. Simula sa araw na to, Panginoon, baguhin mo yung buhay namin. Na ang unang-una at pinakamahalaga na isisecure namin sa buhay namin ay ang iyong presensya. Panginoon, maganda yung plano mo sa amin. Pero ang mas kailangan namin, yung presensya mo. Today, God, for those men and women who have committed their hearts to you, I pray na dahil ang inuuna nila ay ang pagsik ng iyong presensya, Lord, I know that you will fulfill your promise to them. You will give them your protection. And you will give them abundant blessings. Salamat, Lord, na itama po yung puso namin ngayon. Simula sa araw na to, kinukumit namin, Panginoon, ang una at ang kaisa-isang kailangan namin ay ang presensya mo. Wala nang iba. Lahat, as you said in your word, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be just added unto us. Lord, salamat for this time of refreshing. For this time, Lord, that nakabalik po muli kami sa inyong presensya. Nakabalik muli kami sa iyong heart, Lord. At God, papasalamat kami. Dahil sa inyo, mababago po ang takbo ng buhay namin. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.